Kauban na mayong adlaw o welcome sa tuang programang inyong konseho karong simanahan ko nito makauban na ang mga miyembro sa 20th City Council alang sab sa pagpadangat sa ilang mga gipaningkamutan nga mga programa ug yun man mga ordinansa alang sa kayuhan nato mga katawhan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Yun man ato usab nga pangumusta in person kanila. Nya unang-una sa tanan sa pagpaila sa atong makauban karong simanaha. Tugutin ako magpaila. Kini si George Bacos gikan sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro ubo sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix o ingon man sa pagpangulo sab sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Karong simanaha interesting usab kayo atong mga pagatukion o gayon man mga updates sa sab sa gihawiran ng komitiba ato ang chairman sa Committee on Arbitration Attorney James Judith. Kagawad, good morning. Welcome sa atong programa inyong konseho karon. George B, sa imo diha og sa atong katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga nagtutok sa ilang tagsa-tagsa ka cellphone og sa ilang monitor. Yes. Napa magyapon ng TV, di ba? Yes. O nakasimul ba ta sa radio? Yes, radio. Oh yeah, sa radio, sa TV, sa social media, og sa tibok universo matud pa, George. So sa inyong tanan, maupay. Yes, maupay. Nya ikadua karon nga gayon nga nakauban na gid nato si kagawad James Judith na dinhi sa atong programa inyong konseho sanglit. Natuyok na namo kagawad ang tanang miyembro sa 20th City Council. Okay. Round 2, second round na ni. Okay. Second round na ni sa to ang programang inyong konseho karon nya. So nakalabay na pagkikauban kang kagawad James Judith baguhay pa lamang to siyang or kining baguhay tong katong adto kabaguhan no sa atoan 20th City Council. And of course, karon siguro una-una sa tanan mga kumusta karon si kagawad James Judith? Natakumbati lang gyapon ta, George, no? Nakatalapod nga gikanta sa Dakbayan sa Sugbo para sa atong continuing local legislative education program. O nga natin nakatunan dito atong gipili kay health. Unya sa atong gipanghimo pod ng mga kining gipangpasapod gidason nato ang mga sugyot ordinansa atong special report kay kita George busy kita ang atong manggong palisiya George is kanang kada 2 ka semana naging ko special report. Okay. Ang plano mo tanako kada semana pero tanaw nako kung kada semana dili unya maproseso sa atong makaigsunan sa media. So gusto nako nailak-ang. Pero makalaom gyud ang katawhan sa Dakbayan nga wala gyud ko ingon nga kanang gitawag nga mabikil o naibangag sa akong special report. Na consistent ana kay daghan kaayo ang nasa ato bitong kalendaryo George nga naka-ready na kanus ana ko ang ako lang pagpili kanus ana ko ipagawas kana pinaagi sa special report. So daghan kayo George moabot na og isa ka gatos. Ang ako lang pagpili lang nakalinya na siya murag na order of battle na sa ako lang kay ako'y gapili gipreparahan sa atong staff pero ako lang yung gapili kung kanus ana ko ipagula nga special report. So busy ta George pero kalipay ta kay makita man nimo nga atong giserbisyon atong katawhan wala ka nagkulang sa maong bali pagpaningkamot nga maalagaran sila. Yes nya. Especially karon na kagawad sa pagsulod sa Oktubre medyo busy na gyud aton sangguni ang pangungsod dinhi sa budget for the fiscal year 2024. So far kumusta sa mga atong deliberation ni kagawad? So ako naka-ready na pod ko sa EB ang tawagan na George no kanang executive budget kay una magsugod man na sa CDP. City Development Program sundan dayon katong kagahapon amo nang giaprobahan ang EIP Annual Investment Program. Aya na dayon ang sa last quarter sa karong tuiga mao na dayon George ang gitawag nato nga EB executive budget. So ako gusto ko isa gani ko sa nagsugyot nga naglihok nga kung mahimo dili pare atong niagi George nga kinatibukan na atong pagtuki sa budget. Ang among gusto ko rin by department kaya para masingit na mo, ang among gusto nga may tabo base sa among ordinansa or special report. So ako gakisi-kisi na ko na kay daghan kinakalinya nako baling nga kining gitawag nato nga special report or mga sugit ordinansa. Natanggong lang sa George kay walay budget. So karon ako ginaipahingos ang hingusgan nga dito na gyud sa mga department heads mo gid matubang nga isingit gyud to ang katubaling nga mga sugyot ordinansa. So muna excited ako anak kay dugay ra kay ning ako gapabot ko kada tuig gusto gid ko nga maka-appeal makasalmot sa
EB, executive budget sa deliberation sana kay para masingit na ako akong gusto nga mahitabo sa atong mga sugyot ordinansa o resolution. Yes, unya mo na nga kay kini mangod kinahanglan ni siya mapasa before mag-end ang year so that inigsulod sa January 1 dili na ta magamit sa or katunang budget nga naaprubahan sa ato ang 20th City Council ang ato ang gamiton for the next year. Yes. So di gina pwedeng malangan din ha kay dako kay kausaban unya sa ato ang panudlanan no or kining ato ang budget nga gihimo sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Siguro usab kagawad usapod ka importante kayo ning komitiba ang imong gihawiran karon. So para sa updates karon sa imong komitiba kining Committee on Arbitration kagawad. Kani gusto gina ko ning kalila kay gihilom sa namo karon kay napamalagi ning komplikasyon sa barangay SK elections pero nasayod naman ang uban ani ato naman ning gisabag ato naman ning gipublika sa social media nga kaning issue George sa boundary or utlanan sa kining Makabalan ug Patag ato na nasulbad. Okay, nasulbad na at sa atong pagpaningkamot kauban nato sa arbit nga committee or arbitration kasi maglibog mo unsa na arbit nga ibungat ato ni unsa nang arbit George akong shortcut kay mo na mga batanon baya karon kay taas baya kay arbitration so atong gay shortcut ga subay ta sa mga unsay uso sa mga batanon so na arbit so mo nang arbitration committee niya pagtuo sa uban kay baka kanung naamong kunoy baka ato ilang pagtuo nga provide og baka nga serbisyo dili mo ni siyang arbit agi shortcut nato arbitration. Yes. Kung niya pagpasalamat po nato sa tibuok konseho sa Makabalan nga gipanguluhan ni Kapitan Norbil Saa ug sa barangay Puntod pod ang ilang konseho pod diha ug nga gipanguluhan ni Barangay Chairman Rexy Tinampay kay ato na gyud nasulbad ug ang DNR gyud George sila man gyud ang pinaka-crucial kay kung dili sa ila di gini nato masulbad. Kay tungod man gud to sa ilang gigamit nga computer katong overlay niya nagbase sa ordinansa. Nga mo'y naglatag gid didto kung unsa gid ang boundaries or kanait sa duha ka mga barangay na nagigit. Kay sa una nganon ang ayan nato na sayran George nga ang pinaka hinungdan gid ay ngano naani ang issue nila sa boundary kay mata-mata ra man gud wa sila nagtanaw sa ordinance. Okay. O kung gibasa nila ordinance di po sila kasabot kung asa but pasabot ato nga location. So karon kay disulod man ang DNR ato gyud gipa istorya ang DNR gipa-presentar nato. Dito din nato na sayran George nga mo gid ini nakatumbok gid dito kung unsa gi boundary sa duha ka barangay. So karon maski sa kinatibukan lang outline maski wala tay mapa karon George masabot na gidayon nimo kung unsa ang boundary sa Makabalan. So para sa kasayuran sa tanan ang barangay Makabalan George katong makita nimo nga gatubang sa Macalar Bay. Paingon din na siya sa Police Precinct 5. Klaro na ko. Police Precinct 5 kay hantud karon galalisan magina nila. So tataw nang ang Police Precinct 5 ug ang iyang likod nga bahin ayaw lang itabok sa dalan. Kanang pidpid lang ka na Police Precinct 5 ingon sa FCTC sa likod. Kana ding nakikitawag nato nga kanang ilang cellride. Okay, mo nang sakop sa Makabalan. Yes. Pero pag mutabok na pud ka napoy gyapoy cellride diha sa dalan, mutabok ka. That's puntod na pod. So sumayon lang nimo andalan na gyud ang nimong boundary ana. So unsay makita nimo ana katunay transmitter sa usa ka radio station. Puntod to. Okay. So tataw nimo. So ang gipangutan sa ako ang kanang DNR attorney puntod. So mo na. So mo na ang piyang pinaka outside nga perimeter. So para sa kasayuran sa tanang kigilip sila attorney so magitumbok ang boundary na mundo. Ayon dili na mga kinahanglan magtanaw og mapa. Basihan lang ninyo ang Police Precinct 5. Paingon ka sa likod, FCTC, subaya ang kanang silray nga, dini sa isti nga bahin, mao na ang Makabalan. So, ako, wa pa man ni siya formal lugar noon, pero ako'y nagbunyag ani George nga para dili sila malibog. Kay duha man ka silray kung bahinon nimo sa dalan. So, ang akong giingon nga, pag ang tawagon na lang nato kaning silray nga sakop sa Makabalan, silray East. Ang katong silray nga sakop sa Puntod, Selray West. So para dili na malibog kay duha man ka Selray, mo man ang hinungdan George kay wala mo sila nagtan-aw sa mapa nya mata-mata ra gikagubutan nila kana nga lugar ang Selray. Nakumbot sumaw duha day ka Selray. Selray nga pidpid sa Makabalan, Selray nga Puntod. So nasulbad nato tungod kay ato gyud gihisgutan gamit ang computer, teknolohiya George o ang panagsabot nga mayong pagkanapaminsan ba sa atong duha ka mga kapitan, duha ka mga opisyalis ug unubanan pud sila sa ilang mga opisyalis bali sa barangay
nasulba na to. So, formal, wala pa ko nag-special report sa council, sa konseho. Pero dinin ako na gid nga, official gid nga Provincial Judge, kaya pirma naman sila. Kulang lang kay katong seremonya. Naman may giplano nga seremonya, so di pa karon mga dito siguro sa Nobyembre. Pero dini, official na nina akong pronouncement isip chairman sa arbitration committee kon arbit. Kabahin sa isyu sa duluna sa barangay Makabalan o barangay Puntod ato ng nasulbad. Pinal na. Sulbad na. Dako kay na sa kalampusan na kagawad, no? Especially sa nagsilingan nga mga barangay. Yes. Importante kay nga doon proper nga kining duluna, no? Kay lagi sa taas na nga panahon medyo dugay-dugay na gining gidugay kagawad, no? Doon lagi kanang kuan ni kining confusion kay nga nahitabo, no? Asa ginin sila. So importante kay ni ana, no? And siguro gawad unsay imuhang gihimo niini arong dali ra siya nga nasulbad kagawad. Inani George, ako yung gipugos ginato ang dinar. Ako yung gidapit ang dinar. Iko nga kabalo ka, maski unsaon gid namo dinhi, ang basihanan na magid namo official nga gikan sa inyo. Kamo maghatag bali sa report sa amo. Kay maski moingon may unsaon na mo na pagsulbad nga mutan-aw mi sa papel nga mo ni sud. Nya kabalo ba day may technical know-how. So technical kay technical maguna sa George. So dito ako kung kanira ang yabi dili man nato pwede dili man posible lugar nga atong sulbaron atong dapiton ang dinar. So may na lang dito nga gid ang dinar ato yung gihangyo si Attorney Banpak sa maun mga si Jonathan Pacoribot nga umahimo iyang tungahan nga kining ang kanibaling sa arbitration nga committee hearing kay lisod kaayo kung dili ni Jonathan ako ni klaron dai George dili si Jonathan si Ban Michael Pacoribot si Ban Pak. So tungod sa iya og ni Engineer Isidro nga habla ato ning nasulbad nga napadalen to si ilang isang technical mga assistant nga mo gid ang nagtataw gid sa unsa gid ang boundary nga dili man gud nato mahubad George sa kining gitawag nato layman's term kung wala bali sila. So tungod sa ila ako din nasulti po din dito na interpret na hubad sa atong mga kapitan. So tungod ana nasulbad nato kay teknolohiya plus ang balaod. Yes. Sulbad og ang pagsabot pod sa mga opisyalis kay kana bitaw nga diretso pa bitaw hukom nga wala bitaw proseso George mo man mata-mata man lagi nga dili kay ang ni Puntod ang Timog Silray nga kumot sumahon na man klaro man day kayo tataw man day kayo sa ordinansa George pinaka mo'y atong gibasihan nga ordinance. Doon na naka-ordinance kay gi-revise naman nila no nagnay bago ordinance wala ingon gi-revise ang coordinates pero aya pag gi-plaster gyud ang coordinates gyud ba. Pero naatay daan nga ordinansa pero kay broadman kay sa George mo tong hinungdan nga galibog inang kuna sila. Na gini ana. So nga nakomplikar pag George kay ang isa lagi ka barangay magbuot naman din siya butang iyang lapida or marker. O mo nang nakagubot din sila kay nabiyan as balaod altering boundaries and landmarks. So inana no ikaw na mas dali ra gyud sulbaro na sa problema kung magsinabtanay atunan kana bang aduna ay paagi sa kining maayong panagtuki no sa tali sa matag kampo no. And of course kining sa Puntod ug Makabalan nya siguro doon pa may pipila galing kag at least na nakasulbad na tani kagawad ang uban nakalinya pa pud nato karon daghan pa kay na George hinahinay lang ang importante na sulbad na Puntod Makabalan ang naa-pending ang kaning sa Bugo o nga atong duluna bali dili Bugo Mambatangan sakop sa Manolo Fortich pero apil na pud din ana kay abay ra man pud ang Bugo ug Puerto ang Puerto pud dayon ang Upper Puerto ug kani pud dayong sa Alae yes okay pero kung but sumahon ang Alae o kining sa Upper Puerto George sulbad naman. Ang problema lang kay pag reconfirm ang simbolismo man gud George kay hantud karon ang kana bitong gitawag nimo quarantinas sa kining Bukidnon. Naapamagod sa ilang kamot. Kaya kung but sumahon na ato naman gud na naamagod na sa area nato. So kinahanglan mo na kung gipanikamutan karon ato mang kailag yun si ilang congressman sa first district. So gyang yun nato si Congressman Joman Alba og ang ila dayong gobernador. So atong may gani kay ang atong vice chair si
Consial Malvern Sparcia, kaila po niya si Congressman Joman Alba. So ang ato na lang is gamay na lagid nga duot, George, masulbad na ni nato nga makuha na nato ang kining ilang gitawag nga provincial veterinary nga checkpoint so kanang ilang karantina. So mo na itong kapaningkamutan nga matunol na kay lain man kay paminawon, George, nga ato lagi pero sila pagyapon ang nagawid. So lain man paminaw. So motong hangyotan ni Congressman Joman Alba nga formal ito no na sa amo kay lain kay paminawon nga naamo sa among teritoryo nga okay na okay naman wala naman tayo pang-usapon. Igo naman confirm naman gali nila sa duha ka LGUs nga inyo ni nga bahin. Pero mo lagi kay ang simbolismo ang kanang checkpoint or kanang quarantinas naman sa inyong mga kamot. So palihog ko nga ito no na sa amo para hingpit na gyud ang gitawag nato nga pag nga natataw na gyud nato ang boundary sa Cagayan de Oro ug Manolo Fortich. That's right. Sige lang, sa umabot tayo with proper coordination of our neighboring LGUs in the province, no? So, for sure, masolba na ginanan. Of course, updates po niya ito kagawad, kining kabahin sa atuaw sab nga boundary sa Iligan o din sa ato. Yes. Kani medyo taas-taas pag ning kanang matud pa nila mahaba-habang usapan pa ni. Kay, ang problema manggod, George, kay pareha gyapon sa makabalan o kining puntod, wala pa manggod nato na presentar sa dakbayan sa Iligan, pinagi sa ilang representante pinagi nga gipadala si Konsehal Betsy Salso sa akong counterpart sa Iligan. Kay nagbase pa manggod mi sa gitawag namo nga old control points katong gitawag nato nga PBMs, Provincial Boundary Monuments. Unya aya pa din mi nasayod nga gi-briefing mi sa DNR nga katuding PBMs wala na to kay gibag-o na naay gamay nga nausab adto. Ang tawag adto sa ila day, George, CBM na, City Boundary Monument. Unya in between din sa CBM naa din tong gitawag nato BBM, Barangay Boundary Monuments. So atong sabton manggod nay uban nga wala kayo pa natataw, George, kay tungod dili malalis nga base sa kasaysayan, George. Ang Cagayan de Oro sako pa man sa Misor sa unang panahon. Yes, wala pa dito sa independent city. Yes, so direktamente gyud nga ang atong boundary sa una gaagad ta sa Misamis Oriental. Dili gyud ingon sa atong pagdakbayan. So sa ato sa Misamis Oriental nga iyang silingan bali ang kining Iligan, dakbayan sa Iligan. So mo na atong katatawon karon, gusto na ko nga pila pagid ni kanang among panagtigom nga himuon ni Konsehal Betsy Salsos kay tungod lagi ana nga development kay nagbase ra manggod mi sa PBM. So karon naa ang CBM, so pila pa na ka amo pa nang iklaro uban ang ilang CPDO, sa ato pong CPDO, sa ato pong sa technical nato, DNR na pod nga unsa man kay lisod man kay George kumubase ta atong niagi, George, nga wala naman to, di naman to basihan sa iyo nang mawala ang pila ka barangay kung kato dili man to practical, George, kinaaman tay balaod na. So mubase ta sa katong bag-o nga balaod nga nag-ingon nga kanang mga kaning mga barangay nato diya sa First District ato gid na dili gid na sa dakbayan sa Iligan. That's right. At least we're making moves usab, no, alang usab nining pag ilagyod kung sa ato pag importante kay na sa ato development sabi ni sa ato dakbayan to secure our own and ato ang jurisdiction dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. So muna nga medyo busy gyud si Kagawad kay diri pa lang sa ato ang sulod sa ato ang dakbayan nay mga kining ginagmay no problema sa arbitration. And of course napagyud sa ato ang mga boundaries dinhi sa ato ang dakbayan nang medyo busy gyud si Kagawad, no. And of course, sa po di sa paningkamutan Kagawad kining Tree of Life Marker development. Can you tell us more about this project? Very interesting kayo sa project, Kagawad. Kuan mo ko ni siya, George, kung imong basihan, wala may lalis ka ba? Kay karong magong Disyembre 16, George, muna ni ikadusi nga tuig nga kasumaran sa paghitabo sa Sindong. Nga dili gid malalis nga ang dakbayan sa Cagayan de Oro mao gyud isa nga napuruhan or nagrabihan sa kaning Typhoon Sindong nga may international name nga Washi. Namatay mga memorials. Naatay kanang atbang sa katedral kanang sa Gaston Park. Unya naapod din tay lain nga memorial or marker pero sa usa ka pribado nga samaang. Na kung imo mabantayan, George, walay gabali-bali.
Wala gyud nagbali-balian ni sa ila George kay dili man gud integrated ang approach. Yes. Basta butang lang tang market dia, wala gyud una kung mubagay ba atuanan ba nas tao. So kani nahibaw-an din nato George nga sa atong pagsuloy-suloy gid diha, pagsusi nato diha sa Isla de Oro. Kay nagtanong man pud diha George. Ayan na ako nakaplagan nga naa day gitawag nato nga punuan sa mangga. Okay. Nga recorded kina sa George nga nakaluwas og 50 ka buok individual. Nang hawid sila sa panahon ni Sindong yun sa alas 2 sa buntag sa December 16, 2011. Nangawid sila sa punuan, sa iyang mga gamot, sa iyang mga sanga. Naluwas ni sila, dungan ni sila George. Nayuban, laylain po nga time. Pero ang iapkit lagi 50 ka pin. So, naluwas sila tungod aning mangga, punuan sa mangga. So, wala man lagi ito giaging ordinansa. Sa niagi pa nga mga administrasyon, naghimo lang og kanang order ang mayor, nga pabutangag cross, o kaning marker lang dayon, nga gipagaba nila dali-dali. Marag budget na siguro to nga personal. So, wala gid sa ordinansa, dili sa official nga marker. Wala gid sa kuan, wala sa ngipon, wala ngipon, wala dili sa official, wala sa atong libro. So, ingon ko dili ni pwede kay napasagdan magpagsusid ako market din ni mo din i-apply sa atong research. Ako so na interview po nato George ang mga survivors katong apil siya sa 50 ka buok nga ihap. So apil sila gani ang isa ka kagawad sa kanang nay mga barangay diha sa Burgos. Apil si Kagawad Kit Paasa. Okay, kani Kagawad Kit Paasa. Apil siya sa 50 nga nakahawid ana nga mo gid na nga gitumbog nga kana gid ang punuan sa mangga mo'y nakaluwas sa ila. Kung imo tanawon gyud subayon George, panahon sa Sindong, laras wala gyud kay makita. Yes. Kana rang punuan sa mangga ang nagbarog. Mo nang nakaluwas sa ila George. Sigbita so ang ako nga dili sa nagkan naman ta memorials or markers sa atong mga kaigsuonan nga ang mga kinabuhi nga nakalas. Yes. Pero ako gusto po nako nga kung namatay bag-o nga marker, pwede ba nga dili na punta sa katong mga kinabuhi nakalas nga atong itamod kung dito na punta magsaulog sa mga kinabuhi nga naluwas. Yes. Himo na to ang kani bitong mangga George punuan sa mangga mo ay central features atong mini park. Nga naa dito atong marker pero mini park. Sa dili marker lang nga wala na dayon George. Yes. So mo to nga part na sa usa na po pagdason sa maong sugid ordinansa George. Naka-ready na ako sa specs sa plano. So sa maong plano atong i-develop ang maong lugar, butangan na itong suga. Napapadak karon nga mangga Kagawad? Nasa George, so simo na to sa central feature, palibutan na to sa granite tiles. Nakit ang mangga karon. Nga, kanang usabon ato itong bungkagon ang daan nga marker. So, alis na to brass nga plaque o ibutang nato. Dayon ay suga ang punuan, libutan nato og granite flooring ang tibok baling punuan. Pero distansya kay mutubo pa ba ang siya, di ba? Daghan pa ba sa mga ugat. Na mga benches. So, naay stairs, naay stanchion. Kaya makita bitaw nimo mga tourist spot sa uban lugar sa laing nasod. Nga nabitaw ng gold link, so, butangan na to. Dito, yun, para matambayan, pwede mag-picnic ang atong katawhan. Unya, kung naa sila diya nga lugar, George, pwede din sila mulantaw sa katahom sa atong Cagayan River. Yeah. Pwede po din sila mutanaw pod sa tapad ra pod ang katong bago nato gisuban nga Rio de Oro Boulevard. So, perfect haom siya sa atong giginanlan pod nato nga natay recreation spot. Dili lang yun. Nagbutang lang kag market diya, wala na dayon. Mao na akong but pasabot George sa integrated nga. Dili lang ang butang lang kag market. Mao na dayon. Ayaw, magbutang tag marker, pero kuan siya kanang picnic spot siya, picnic grove siya, magamit sa atong katawhan. Nya naagud sa Isla de Oro pag yun. Isla de Oro kay dili naman pwede nimo baya nga butangan og kanang di magpuyo diyan Nobel Zone man. Ang Isla de Oro. So magamit na ginato siya parke ang kinatibukan sa Isla de Oro. So giuna nato sa kani kay mo man timing po George nga pila na lang, 2 na lang kabulan ka pin George. Ang December 16 magtambot na pud sa ika-12 nga tuig nga kasumaran sa Sindong. So mo na nga akong gingnan si Mayor Rolando Clarix, supportive man kay siya nga Mayor, aliog ko kay hapit na ra ba? Madali ra lagi na mapaspasan po nato pag maaprubahan na. Okay ra mangita na lang nin tag diskarte budget kay dili ra man maabot og 1 million George. Okay, so okay ni sa kang Mayor Kagawad. Yes, grabe ka supportive si Mayor. So salamat kay kang Mayor Clarix nga pagbahatag na ko sa idea, gibriefing na ko sa
diretso okay din siya. Sige, kay para maatul gyud nato makaapas na sa December 16 nga dili lang sa ta dito sa katong anda nato, dinhi na punta sa Isla de Oro. Yeah, mas unique ni siya kagawad kay it's celebrating life, no? Yes. Kanang unique siya nga kanang pamatuod nga dindot sa nga kanang marker, no? Yes, usabo na to atong approach. Yes, atong nawala, di ba? Life, sakto ka. Tree of life. Tree of life marker siya, George. So maayo no niya atangan niya mahimo na puning bagong tourist attraction dinhi sa atuang dakbayan, no? Kay usapon ni sa ato ang gipanikapotan, especially karon ilabi na gid kadaghan ang anadra sa ato ang Rio de Oro nya kini duol ra kaayo gid pod. So muna nga ma-integrate ni sila, daghan na usab ang bisita dira pohon, no? Pohon sa ato ang kanya. Daghan so kay salamat kagawad, no? Kay kung wala po nini mo na bandayan dito kagawad, pero di po ni ma-develop o di po ta makahimo nini nga naday nga nga kahoy nga nakasulbad o kadaghan kinabuhi. Yes, George, kung dili taga suroy-suroy, George, kay akong style man gud kani bitong kanang fitness buff man gud ta, George, kanang mahilig man ta pag-jog, walking ana. Nagsuri-suri ko dinhi sa likod nga bahin sa atong sa City Hall. Motong nakaabot ko didto sa Rio de Oro Boulevard o kana diyan sa ubos nga bahin sa Isla Bacsan, Isla Delta, Isla Copa. Ay din ako og Isla de Oro dito din ako disco. Balik kini mga lugar mo din nakita din ako kung ni wala ni nabantayan. So may gani kay tungod ana sa atong gihimo nga makahimamat pud sa atong katawan, manang gakalingaw ko na akong gahimuon nga kanang bitong walking, jogging ko nga dala makahimamat sa atong katawan ug makadiscover ko og mga bag-ong lugar o mga natago nga lugar nga wala bali nato na dili dayag sa atong katawan. Yeah, at least kini siya di lang ito magbutang dira og marker and after wala na. We are institutionalizing this one through sa ipasaro niya ni kagawad nga palaud noon din sa ato ang ordinansa din sa 20th City Council. So di gid ni mapasagdan kagawad. Dili. Okay. Ato mag-i-maintain ang Rio de Oro, George. So asuklip na sa pag-maintain sa Rio de Oro nga naa ni ang mini park. So wala nga we're looking forward usab sa development dara no sa ato ang Tree of Life nga marker dira sa ato ang Isla de Oro. No? So ato ang atlantawon ug ato niya nang bisitahon pohon no sa pagdibawas nining maong proyekto. And of course kagawad aside from this baguhay pa lamang dito mo Subo nang ato gid mo Subo ni kagawad Bernie. So far kumusta kini kabahin gyapon kini sa Philippine Councilors League no? Kumusta unsay katuyuan ninyo dito sa Cebu kagawad? Okay, duha man George no kanang malingaw ta kani sa PCL manggod kay ang suklip na manggod ana sa programa sa PCL. Dili lang ingon nga nagtapok lang ang mga konsyal sa tibuok Pilipinas. Kundi kanang papiliun manggod ka sa kaning katong baguhay lang nga PCL sa Cebu. Duha ka bukang ipapili sa mga konsyal kung dito ba ka sa health o dito ba ka sa trade and commerce. So ako gipili ang tungod malagi aning NIPA lagi. Gusto ko nga magmarites. So say update sa kaning NIPA. So ako gipili health. Kami duha ni konsyal Bernie bitok-bitok ako siyang gidamay. Kung dili ta sa health. Ay dili ta sa trade and commerce, dili ta sa naman si konsyal George Cooking. Dili lang ta sa health kay magmarites ta unsay kaning sa NIPA. So, naatod sa ito, ipagtagaan milag template, unsay panghimon, unsay mga approach, kabahin sa amo, legislation, unsay pang pasang ordinansa. Dito po dayon, nga naay, amo pong nakatunan, dala lagi tiaw, nga ingon nila nga, kinalanon kuno gyud ang NIPA, mo nang naagid kuno i-surge sa NIPA virus kay, uban kuno ni siya sa COVID, kung ano mauban man siya sa COVID, ano importante, ano kinalon mo agi pa mo ng NIPA, react pagid ko, dili, attorney kay, ang tuyo manggod sa NIPA, kung imong baliyon, hapin. NIPH, ay pa din ako nasabtan. Ha? Kasi, ano kailan siya maguman? Ay, man siya, hapin man siya sa COVID para mahuman na kita ang tanan. Ko, ayaw ako pa nakuban. Pero dala to tiya. Pero, kung sumam, sa tumaya po diyapon nga, NIPA hapin. So, hapin ba? Ihapin ko nila ang COVID para humanan na gito. Last na daw ko nun sa virus. Kaya kakaulit naman ko ko nga. Kano sa pa ni mahuman na? Sa na klase ng virus. Siya, last na ni siya ito. Ano makaingon man mo last? Kaya muna ni siya ang hapin. Ko, sige. Bantay. Bitaw, pero, natay nakatunan nga kanang unsay mahimo namo sa konseho. Kay dili man mi sa ekutibo George, trabaho man sa City Health Officer sa mayor. So ang amo kanang
gusto na mo nga kung naay mga outbreak, simbako George, palayo, kanang makareact dayon mi na may diretso dayon nga legislation nga mahimo kung gikinahanglan kay dili makaya sa gitawag nato nga disaster fund sa mayor o kaning sa naaman tayo kanang sa health sa department kaning sa city health office pero wala man gud sila gitawag nga murag ang konsepto disaster fund. So mo nang ingon nila nga dapat kami kuno sa konseho na may proseso na may mekanismo George nga diretso makaresponde. So mo na among nasabtan didto nga so dapat na may mekanismo nga emergency po dayon nga makatubag mi kay kinahanglan man na sa mayor ang emergency measure nga legislation para kinahanglan og pundo para makatubag din ta sa usa ka kanang surge or epidemic. Di ba? So mo tong ingon mi nga walay problema kay mo suporta mi kung gikinahanglanon mao na ang gikinahanglan di ay sa konseho o sa mayor walay problema kay wala basta pag-abot mangud sa mga inaani George walay politika pag-abot sa panlawas. Yes. Tinuod kita gagawad kay ato na experience na daan gagawad during the pandemic nga wagid kita gitanan walay pili walay bulok sa politika George tanan ka maunsa pa ka adunahan ka or kabos mayukmok agoy igo gid ka sa ubig. So muna nga importante sab kaayo and of course ingunani bang maskin tuod nga of course kagawad James Judith ilabi na sa iyahang taras na isip abogado and of course iyang kahibalo kabahin sa legislation and uban usabi hang mga kauban sa 20th City Council. It's very important usab nung kining matag karon ug niya we continue to learn through kining sa ilaha sa PCL nilang Philippine Councilors League nga time to time adunay mga developments sa mga pangbuhaton pa extra mile sa ato ang mga councilors so importante sa kay ginakagawad no. And with this PCL kana gipangunahan kana sa ato ang kagawad George Goking nga my chairman usab din sa Region 10 or very proud of with that. And kagawad, moving on, kining sa Hilisgutanan usab sa gihingusgan po ni Mayor Clarix siya po ni Panglantaw kay iyang nakita nga murag consistent agad ang ato ang City Hall no dinhi sa ato na himutangan sa kasamtangan muna nga iyahaning laraw nga mabalhin ma-relocate ang ato ang City Hall unya mahimo ni sa pagkatawgon ni sa Cagayan de Oro Government and Ecotourism Site. Yes. So pinagi kini sa usa ka loan no ato aning ipasabot pinagi kini sa usa ka loan niya miuyon ka ni kagawad kining sa maong laraw ni Mayor Clarix. Kasi wala may lalis ana George no kay kinahanglan magita nga atong ipadapad ang City Hall. Pero ato sa ning kinahanglan malamdagan ato katawhan. Yes. Excuse me. Kanang wala dili mo balhin ang City Hall George. Yes, pagpabilin gyapon ni siya City Hall. Yes. So ang kanang naa diha nga ato pagatukuron diha sa my first district government center. Government, yes. Okay, kay kung mo kag balhin City Hall langan ay proseso ana George sa section kanang 11 sa RA 7160 dili na basta-basta. Ang ato is kinahanglan man gud nato nga usa ka government center na dili lang ang tanan nga mga departamento sa atong City Hall nga naa diha one stop shop na bali. Apil na ang mga line agencies sa nasudnong pagagamanan. Munang wala na sabtan nila. Okay? Naa na tanan self liquidating na sa George. Kay magbayad man ni mag-apang mangyapon na sila mga line agencies. So ang NBI di na ka magdagandagan tapon-tapon asa ka di di ba DOT asa ba DTI usa na nimo mga line agencies gawa sa ato mismo sa City Hall nga natay City Engineering Office adto ka sa RTA usa na unya dili ingon nga para karon nalang kay murag representante nga opisina dinhi sa kini nga gambalay nato dinhi sa City Hall dahil ang ilang mga shop or yarda na dito sa layo nga lugar. So, bulag sa George. So, ako, ang traffic, dili na maging nato mausab ni din yes, pwede na ako'y temporary nga solusyon katong na multi-level nga kanang steel o ganagamay lang nga konkreto nga katong parking kanang makita nimo diya sa lingkit kay. Nabitaw na inana nga dali ra. Pero mo lagi kay galantaw ta pila ka tuig gikan karon. Dili lang short term George, long term nga nagyud sadda nga naatay government center dito dapit. Magpabilin gyapon ni siya nga City Hall. Depende na dayon na siya sa mayor kung magbutang po siya iya dito opisina. Pero naman gyapon niya opisina din. So ang may tabo tapon-tapon lang siya. So naara na sa design na dayon. So
mo nang wala na sabtan sa tanan. Mo nang nya kung butsumahon usa ko nga ni approve ani George gistatihan ko man pod. Kaya abi nila basta na lang ko nga patalo dili. Ako nakita una gid gipangutanan nako sa pag committee hearing ani George. Gisiguro nako maapektuhan ba ang atong mga budget or pundo gigahin sa uban nga mga serbisyo sama sa social services. Ingon man bali si Mrs. Rabidas nga dili. Kay kung ano man, ako gilubay kit siya gisukit-sukit. Nganong dili man maapektuhan, nganong sigurado man ka. Sir, dili maapektuhan kay kung ingon gyud ka kanang paraan ni labi na nga magtukod ka government center. Dito na nimo ihapak sa 20% development fund. Okay. Subot pa sabot, dili maapektuhan ang kanang imong kabalaka nga kanang bitong sa social services. Dili na may labtan katong MOE nimo sir, dili na extra katong other MOE dili na may labtan ko. Kay diya ra gid na magdula ko no sa 20% development fund. Iko sige, so luwas na ta. Nanan karon kung naaman tay kasamtangan nga loan nga 1 billion. Unya kung dugangan nimo 2.5 so 3.5. So unsa na lang may tabo sa atong debt servicing. Okay, pagbayad nimo amortization sa loan. Sa makaya ba gyapon nato nga sa kaning gitawag nato sa 20% development fund unya kuan ang pagkanang debt servicing George 20% pa gina sa 20% nga development fund para sa debt servicing na siya. So iko nga tagaay daw ko figures i-compute nato tsaka dili gyapon mapektuhan nato ni kaya gyapon nato. Kaya di gyapon nato. Okay. Sige, mubase ta karon nga 11.5 or 11.6. Unya kada tuig ba gasaka sa George. Unya ang 20% development fund musaka pod. Kay depende pa na sa imong projected nga budget, so saka pod siya. So mo na ato ni sa pagkakaron kana pagani atong gilaan, gigahin bali nga kantidad para sa debt servicing. Kaya na. Mas mo unsa ang debt servicing na sad unsa na ang mananap ato ni kanang gaibayad na to. Sa pagkakaroon ko no matod pa ni Mrs. Rabidas 200 million. Unya ang use up na to ang gagamiton lang 100 million ra sa 200 million. So na pa extra nga 100 million. Unya magdugang pagid ka sunod tuig mag-usab kaya ang imo baling kanang sa imo baling budget, di ba? So sa kana pod na dili ra na magpabilin malansa nga 200 million. So kay nato attorney ingulugan ni Mrs. Rabidas nga gawas lang sa 20% development fund, kaya pag nato ang 20% sa 20% nga development fund para sa debt servicing. Okay, so wala may problema kung kaya maka. So pila day ang loan capacity sa nagbayad saka 8 bilyones. So 3.5 di ba 8 minus 3.5 pila. So dapat ay 4, di ba? Mga 4 kapin nga bilyones nga atong mautang loan capacity. So kung ina na mga lingano ako mangihangol dili man trabaho sa gobyerno, George, magtipid. Dili man trabaho sa gobyerno nga mag-savings. Nato kung kaya nato, di ba? Ano sa may problema na? Mo bitong dili na ko masabot sa uban nga. Ano yung pasangin lang kalas-kalas sa kwarta. Wala pa ta nagkalas-kalas sa kwarta. Ano kinit man eh. Kung dili man nato trabaho mag-savings. Dili na trabaho sa gobyerno. So dili na ito mabasol nga naiplano ang mayor mo niyang legacy project. Ano ako maihangol? Kita man tanan mo benepisyo niya. Importante, George, kung imong yung tanaw, dili man diretso nimo madali-dali. Yes, it's a long tasking process. Yes, unya. So kung sumahon, nagani si Mayor Clarix ang makagamit ani ang mag-ribbon cutting. So ato mangihangol. Dili ni ingon si Mayor Clarix sa magkapahimulos. Kay dili na mahuman diretso. Ang iya lang nga masugdan sa iyang panahon. So nganong ato malay mo kinsa day mga batanon dia ikaw ra day gyapon George sa magkapahimulos ani kadugan makonsehal na ka ana nga panahon, di ba? O dili pa sigurado nga kami maabtan pa ni namo sa amo nga time. So pangingon ko nga ati na to ni idili kung mao ni panlantaw sa atong mayor, mao sa iya bali administrasyon iyang legacy project atong suportahan. Kung kaya o kaya man di ay, pues, suportado na ako. Motong ni suporta mi sa minority kami ni Consiel Malvern Sparcia, ang mabaling planos atong administrasyon sa kami Rolando Clarix Uy. Ang end user, sa yun pa ni Kagawan, ang end user nini, ang mga katauhan man yun. Saan man natong building din na, di ba? Di man na natong badala dyan, kung mga wala tayo kalibutan, kan bit-bit ba din na nato. Di ba, pwede ta maghimog, masulyo, di ta mga bit-bit, di na nato na madala. So mo lang, galantaw lang ko, ug madamlag. So,
makita na ako, George, magsunod-sunod man na sa George. Yes. Bago man nga growth area. So, kinalan atog yung ibuwag din ni. Mura bali o kanang gihimo bitaw sa Manila. Ang atuang kwan karon ang national government is doing this one. Ano New Clark City as the government center, new government center. George, kinala lagi ka bulag na ka sa katong asa ang kanang grabe na ka ang density sa katawhan sa kana nga area. Kinala gito magtukod or maghimo og bag-ong growth area. So kini nga atong gihimuon nga naatay pagatukuron nga kanang government center diya sa first district. Mano mingon ako first district, George, kay di pa man matumbok specific nga barangay. Nga bag-o ni nga growth area. Unya mo sumpay na din ni George kung mabanday nimo naabe dalan paingon dito sa Patag, George, di ka mo sumikat. Napay kanang Eco Park, di ba? So nya saka din kada ay mga malls na din diha sa paibabaw naapay uptown naapay ang Masterson naapay plano kanang plan nga kanang townscape kanang gitawag nila nga Masterson so unsa may atong di ba idili ana nga mubagay man sa atong plano ug madamlag para sa atong dakbayan so dili na nato ni nga ilang-ilang padili na ta maingon nga mag-unsa pa ko magkonserbatibo pa ko pag-abot ani kay kikinahanglan ni sa atong dakbayan. Yes, nya. Lagi sa ato nang kaingon ibalik-balik na nang giingon dinhi raputan no sa nakakita sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga managlahi tuod ang political colors, managlahi tuod ang panlanta, but kung kayuhan sa katawhan for sure ilabi na nga sa ingon pa ni Kagawad James Ludito nga sila sa minority ming uyon niini kay nakita nila nga kini kayuhan sa katawhan dili gina dapat kining rason no nga gikan managlahi mo politika nga inyong hampungan kung unsay kayuhan sa katawhan. So maayo po ni nga move usab no and with this kay of course sa kasamtangan dili man pod pwedeng makahimo og move si Mayor Clarix without the consent, without the approval of the 20th City Council. So we're hoping usab to fast track this one. Of course ilaw usab nga pag-deliberate usab nini nga maong plano sa atuang dakbayan kay lagi in-house na siya tanan na dira one-stop shop niya dili lang mga local agencies but apil na usab ang atuang national agencies no nga kaabag usab naton aside from that Kagawad posible po tani nga mahimong income generating kanang kuan nato sa atuang dakbayan no. Yes, makatabang-tabang sa George dili man lugar butan nato nga kanang makaginansya lugar ta pero makatabang sa atong amortization kay sino kapila ka book na nga mga line agencies nga mag-abang so giplano gina nato nga dili lang city hall nga katong iyag yung pinakasentro kundi government center nga naa sila tanan ang atong model ana George akong madumduman ang Sapalo Leyte na tanan so mura pod og Quezon City nga mo biya ang plano nga nahimo ba ang kabisera ang Quezon sa dali ra nga panahon. Kay gusto nila nga ibali na tanan ang government center. Pero nibalik ra gyapon sa Manila. Pero mo lagi mo na atong moro na nga konsepto nga tukod ta government center para naa dito tanan mag-akomodar na to ang mga sakyanan, di na problema sa traffic. Nya naapod say pagka-parke kay naapod ang Eco Park, di ba? So sa atong problema na nadala pod view ang setting kato kung giingon sa imo integrated approach sa marker dili lang marker lang na natanan mo gyapon ni ang atong plano nga government center diya sa first district so nana no nga maayong plano usab and of course move no sa atoang dakbayan to decongest at least no dinhi sa ato ang kasamtangan na himutangan usab karon bata sa klaro pa ni Kagawad magpabilin ang ato ang kaniyang mga hensa diri kung maprobahan kini niya kini dili umpod ni siya mapatuman the next year 2 years taas kay nga panahon ang construction ang acquisition pa sa ato ang daghang mga proseso nga ato ang pagagian ini usa kini matikad kini nga maong plano. So I think Kagawad kung aduna kay dadugang mga panawagan imuhang ikapuno sa ato ang hilisgutan ng sabkaron. Yes. Ang ako tutok na ko gyud George gawas aning sa Tree of Life. Daghan pa magili na sa atong agenda George. Ako na personal nga agenda. Ang tutukan ako ang sa arbitration. So morning ang kining naapa ni sa Barangay Bugo ugma mag-inspection sa Barangay Bugo para naagi ocular nga kita gid nimo asa ang yang boundary ani sa Mambatangan. So daghan ta napay sa ipunan kung klaro nimo kay ingon nila nga ang dakbayan kun sa Cagayan de Oro libog kay
mura ko ning dakbayan nga ang patag puntod. Ang puntod patag. Duha pa gyud kuno ka ipunan. Na ipunan nga katong pidpid sa Cagayan de Oro dili nato sakop sa Misor. Ang katong ipunan nga layo sa Cagayan de Oro mo kuno Cagayan de Oro. Asa ko galibog sa tubag ito sa mga mao man ning anomalya sa geography sa Cagayan de Oro. So ato ning i-rearrange, ato ning klarohon. So sulbaron tani ako dakong pagpasalamat nga sa ako day gihatag ang arbitration. Una di na ako masabot unsa pagining sa arbitration sa ako man gipaingon. So di day magamit ang atong gitawag nga kabangkaagan isip usa ka abogado. So dinhi magamit nato ang teknolohiya, ang atong pag-abogado. So kulang na day gani sa pagka-abogado kay naagi day ang teknolohiya kay ang ehemplo na nato ana George ang makabalan og puntod. Dili ingon sa balaod lang nasulbad nato sa gikumbay nato nag-uban ang balaod o teknolohiya. So mo ni ang atong gimuon na ana koy bag-ong nakaplagan kani nga pamaagi nga atong gamiton sa uban nato nga mga lugar nga aduna tay problema or issue sa boundary. So, abot na ato ni hininayon nato kay di nato ni makaya kay isa ra ko ani mo nangingon nga mahina ang kalaban. At sa tagsahon ni nato kay ang uban gusto naman mo ato ni ang ato ni priority. Pagkapalo lagi nila sa makabalan og puntod, hala nagdagkan na nagpadala sa ako George. Kay kato napinding nagpadala na kuno sila so iko katay patay padili ko na mahininayon talang niya kasabti pod ko kay ato ni ano wala pa lang siya kuan na ta ka pailan ang kaso sa at mga dili po man madiretso tanan hinaynayon nato ni pero di mo mabalaka kay ako na mismo nagpasalig sa inyo ato ning himuon dili ko ingon nga gapasagad sa inyong gihatag sa ako nga pagsalig kay ako mismo nagtuo George nga kung pakyas ko sa pagtinuray nga pag-alagad kaninyo nga sa inyong gihatag ninyo akong pagsukli sa inyong pagsalig kanako sa maragyapon nga gibudian ako ang inyong pagsalig kanako. Kay kaakuhan ako namong tanan nga inyong pinili nga mag-alagad sa inyo nga tinuuray. Kana ang amo baling saan. Mo ni Asdang Cagayan de Oro. Asdang Cagayan de Oro, no? Sa matod pa ni Mayor Clarence George nga sa pag-uswag kauban taoy sa pag-asdang Cagayan de Oro. So, once again, daghang kayong salamat, Attorney James Judith, no, sa kahigayunan nga makauban ko na padangat sa mga accomplishments, of course, ninyo ang ipaningkamutan sa 20th City Council. Yang ubalik gyapon ka, Attorney, ha? Yes, may problema. Yes, kung mo man na mo round sa second round, sa third round. So, sige lang, kay mabalik pa si Attorney, maki-update na po doon niya tapon sa ilahang mga gipaningkamutan sa 20th City Council. So, mga to, naglangkob sa ato ang inyong konseho karong simana sa ngalan lamang sa kinatibukang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro sa administrasyon ni Mayor Orlando Clarix Uy, ingon man sa pagpangulo sa Absatong City Information Officer Ms. Ivy Esquantero. Kinin lamang si George Bacos. Salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw, hantod sa sunod gayon ug mayong adlaw sa tanan.